Hi, Mami. So, thank you sa pag-message, ha. Sorry, hindi ko na kayo masagot isa-isa sa dami ng mga nagme-message. But I will help you na lang how to compute your own SSS maternity benefit. So, by doing this, malay natin, pwede mo ring ma-help yung ibang mga mamis kung alam mo na kung paano mag-compute ng SSS MatBen. So, I'll be using SSSmaternity.benefitscalculator.com. Punta ka lang dito, Mami. Tapos, may mga steps naman tayo dito na pwede mong sundan. Madali lang naman siyang i-follow. So, sa step number 1, ilalagay mo lang dito kung ano yung maternity case mo. Yung member type mo and maternity case. So, meron tayong mga member types dito. I-select mo lang kung ano yung member type mo. So, let's say for example, kung voluntary ka, select mo to. Kung halimbawa naman self-employed, select mo to. Or other category like household helper, employee, non-working spouse, or mga special categories like overseas OFW. So, ito, Mami, is more on land-based po, ha. Yung mga sea-based is ano po siya, underemployed category. So, for maternity case, select nyo rin mga mamis kung ano yung applicable sa inyo. So, let's say for example, kung normal delivery or CS delivery kayo, i-click nyo lang to. Or for solo parent, click mo lang to. Kung halimbawa naman under miscarriage po, i-click nyo lang kung anong type of miscarriage. Usually nakikita to sa medical records nyo from your OB or from the hospital. So, gawin muna natin is yung voluntary since ito kasi yung karamihan na nagme-message sa akin. And then, maternity case, normal delivery or CS delivery. So, sa step number 2, gawin nyo po, ilagay nyo dito kung ano yung due date nyo. So, let's say for example, gawa tayo ng September. Okay, so, and then, show qualifying period, i-click nyo lang to. And then, makikita nyo dito mga mommies kung ano yung qualifying period na lalabas based doon sa sinelect nyo na EDD. So, dito sa EDD natin, which is September, ang lumabas is April 2025 to March 2026. So, ang nakalagay dito at least 3 months posted contribution. So, anong ibig sabihin nun? Kailangan meron kayong hulog at least 3 months contribution. Yun yung minimum po, ha, para mag-qualify kayo. So, kailangan hindi rin siya late payment. So, kailangan on time siyang nabayaran or within the qualifying period. So, sa step number 3 naman, ilagay nyo lang dito kung magkano yung contribution nyo. So, pag na-click nyo tong show qualifying period, di ba lalabas yung qualifying period nyo? Lalabas din siya dito sa step number 3. So, kung mapapansin nyo, from April, April, ito yung qualifying period, until March. So, kung hindi nyo kabisado yung contribution nyo, pwede kayong pumunta sa SSS account nyo and then from contribution, i-check nyo lang dun yung mga contribution mo from your qualifying period. So, let's say for example, April 2025, and then lagay niyo yung contribution nyo. Example, ito yung contribution nyo, ha. Hindi, kunwari, hindi pare-pareho yung contribution nyo or hindi lahat merong hulog. So, let's say, ayan lang yung mga may hulog mo. So, kung halimbawa lahat may hulog and then i-kumpleto nyo. So, yan. Calculate maternity benefit. So, lalabas dito yung estimate na pwede nyong makuha based dun sa contribution na nilagay nyo dito. By the way, si SSS po, ang kinakalculate niya is yung top 6 highest contribution nyo. So, yun yung kinakalculate ni SSS. So, sa step number 4, chine-check lang dito kung may mga missing months ka or kung may mga months pa na pwede ka pang mahulugan or let's say current month or mga within deadline pa. Okay, so let's say for example, mga anak ka ng January, February, or March 2027. So, meron ka pang, since ngayon is June, current month, meron ka pang June, July, August, September na pwede mong mabayaran. So, ang lalabas dito, pwede mo pa siyang mabayaran or within deadline pa. So, kulay green yung lalabas dito. So, yun, pwede mo pa siyang mahabol, pwede mo pa siyang mabayaran. So, basta i-follow nyo lang yung mga steps na lalabas dito and then basahin nyo lang din. Madali lang naman i-compute or i-check yung system. And then sa step number 5, okay, so
click nyo lang 'to, for Mat 1. Kung hindi ka pa nakapag-file ng Mat 1, meron ditong mga questions. So 'yan, select nyo lang kung ano yung mga sagot na applicable sa inyo. So this is case to case basis, kung ano yung sa inyo, yun yung isasagot nyo dito. So let's say for example, nakapag-file ka na. Kung halimbawa naman hindi ka pa nakapag-file, piliin mo 'to. Kung halimbawa, employed ka before, nag-resign ka, and your former employer, filed maternity Mat 1, so i-click mo lang 'to. So may mga lalabas dito na mga follow-up question, i-select mo lang kung ano yung, sagot mo. So let's say, dito sa my former employer or HR filed it before, then click mo lang kung ano yung steps na nagawa na ng HR mo. So ninyo. So let's say for example, yes, within 6 months before EDD, or kung halimbawa naman no, then meron din ditong steps kung ano yung to do na gagawin mo or explanation. So, let's say, kung halimbawa naman, no, I have not filed Mat 1, then meron tayong next action na pwede mong gawin or kailangan mong gawin. Let's go back to yes, I already filed. And then dito naman, kailangan mong i-fill up din kung ano yung questions or yung sagot dito sa nakalagay. So yes, I already have confirmation or proof. So kung halimbawa naman wala ka pang na-receive, then click mo lang 'to. So meron ditong mga explanation or to do na lalabas based dun sa sinelect mo na answer. So sa step number 6 naman, this is disbursement account. Usually, kung halimbawa wala ka pang na-enrolled na bank account or mode of payment kung saan isi-send ni SSS yung benefits mo, kailangan mo mag-enroll. So i-click mo lang 'to, and then sagutan mo lang yung tanong dito. So do you already have an approved TAM or disbursement account? So yeah, select mo lang kung ano yung sagot mo. Case to case basis, kung ano yung sagot mo, yun yung ilalagay mo dito ha. So yes, I have an approved TAM. Kung halimbawa naman I enrolled but still pending, so yan, may mga kailangan kang basahin mo lang kung ano yung sagot dito sa explanation dun sa sagot mo. Then no, I don't have one yet. Kung halimbawa, yes, I have an approved na, may another follow-up question tayo dito, which is, kailangan mong ma-check kung match ba yung SSS account mo dun sa in-apply mo na disbursement account. So yes, the name matches. Or kung halimbawa naman, no, there may be any mismatch. So you have to fix it para ma-approve ka sa DAEM. Yan. And then sa step number 7 naman, which is yung Mat 2, ito naman is pina-file siya after mong manganak. So hindi siya pina-file ng magkasunod. Let's say hindi ka pa nanganganak, magfa-file ka na ng Mat 2. So hindi po. Ang Mat 2 pina-file siya kapag nakapanganak ka na. So this is checklist kung ano yung mga kakailanganin mong i-ready after mong manganak. So ito, kailangan mo siyang i-save or at least basahin mo para at least aware ka kung ano yung mga kailangan mo. So usually sa Mat 2, ang requirements dito is yung LCR from yung certified true copy from the local civil registrar, and yung OR or yung official receipt issued birth certificate galing sa LCR or PSA po. So yun yung common na nire-require ni SSS kapag magpa-file kayo ng Mat 2. And then for another requirements naman, for PhilHealth, if you want to get the benefits of PhilHealth, we also have a list of requirements dito na pwede mong i-prepare. This will also be helpful kung halimbawa manganganak kayo sa mga, let's say, PhilHealth accredited hospital or mga lying-in. So makakakuha din kayo dito ng benefits or discount. Okay? So mga mamis, if ever you need extra fund, I have po dito referral link from credit card, which is Union Bank. I-click nyo lang to and madadirect kayo dito sa aking referral link. Wala po tayong commitment dito whether you're approved or not. Pwede kayong mag-fill up po. Makakatulong to sa inyo just in case you need extra fund, let's say sa panganganak nyo or after nyo manganak. Right? So mga mamis, kung gusto nyong magpa-check din or makatulong sa ibang mga mommies, pwede mo tong i-share. And kung halimbawa gusto mo rin turuan sila kung paano
mag-calculate ng MATBEN nila, maganda pong mai-share din natin sa kanila kung paano nila malalaman or maximize yung benefits na pwede nilang makuha kay SSS tsaka kay PhilHealth.